Treasure hunting weekend mga katiyats. Habang kami ay papunta sa aming site ay napadaan kami dito. Ito'y legit marker ng face mark na merong dalawang mata. Okay, atin na bigyan ito ng analysis maya-maya. Pero atin muna kilatisin ito. Ito, merong tool mark ang pagkagawa, kaya man-made ang mga mata na ito. Kaya merong dalawang paraan, dalawang direksyon sa paghanap nito na ating gawa ng ilustrasyon. Pagkatapos nating mag-shoutout muna tayo. Shoutout sa ating mga katiyat sa buong Pilipinas. Shoutout din sa Luzon, sa Visayas, at sa buong Mindanao. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo mga katiyats. Okay, so itong pinuntahan namin ay talagang bundok ito. Mataas na bundok. Kaya kung merong mga ganitong klaseng marka ay 90% na ito na pertaining to treasure ito. Kasi nasa mataas na bundok siya. Ayan o, man-made talaga siya. Okay, so ito na yung ating ginawang ilustrasyon sa pag-analyze nito. Kapag meron kayong nakitang katulad. Okay mga katiyats, so ito yung marker natin na merong mata. Ngayon, nakita natin kanina sa video, kung tingnan sa malayo ito, ang mata ay hindi level. Nakaganyan siya. Yan ang lupa. So, kung atin i-connect ang mata, siya ay may anggulong tumatama pagkaliwa. So ito, kapag i-connect natin dito talaga yan. So ibig sabihin, nakatingin siya sa bandang kaliwa or sa west. Ito. So unang prospect natin ay itong banda rito sa kanyang kaliwa kung nakatingin tayo sa west. So ito yung ating digging spot, tisdig lang. Okay, so number 1, okay, so ang pangalawa nating pagtisdig dyan ay mismong sa harap. Ayan, kasi talagang nakatingin din sa harap eh, nakatagilid nga lang siya. Kaya inuna natin itong west. Kasi nakatagilid siya papuntang west. Ngayon mga distansya niyan kapag mata ay malapit lang. Pinakamalayo na ang 5 meters dyan. So, pinakamalayo 5 meters at papunta tayo sa malapit sa kanya 3 meters. So, 3 to 5 meters ang estimated distance natin dyan. Mga katiyats, kapag nakita kayo ng ganyan, so 3 to 5 meters lang. So pwedeng ikanal ang paghukay. Halimbawa dito, ang hukay ay sa harapan, so parang pahaba siya ganyan. Ganon din sa kabila, pahaba, para cover niya yung 3 to 5 meters. Kasi kung i-ano lang natin, eksakto 3 and 5, dalawang tisdig ang magawa, ay mayroong portion sa gitna ng dalawang hukay na hindi na ito na portion, hindi yan nagalaw. So ito yung dalawang hukay na 3, ito yung 5. So mayroong hindi nagalaw na lupa sa kalagitnaan. Kaya ang maganda, hukay na yan ng open cut. Open cut na hukay yan. 3 to 5 meters. Okay, so meron dalawa tayo diyan na paraan sa paghanap. Ngayon punta tayo sa isa. Okay, itong pangalawang natagpuan natin na magandang marker ay medyo malayo ito. Nasa almost 1 kilometer galing sa yung kanina na face marker na dalawang mata.
Okay, ito ay hindi ito scripted na paghanap at lalong first time ko pa kasi nakapunta dito. At kung napansin nyo, hindi pa nagalaw yung mga vegetation dyan, no? Makapal pa siya. Ito, sinundan lang natin itong, meron kasi kaming nakita sa ibabaw, hindi lang na naisama sa video, ay napakalaking parang triangle na bato na nakaharap dito. Kaya ito ang pinuntirya namin. At dito ay meron talagang nakita kami na magandang marker. Napakadelikado ng ganitong mga lugar kapag ganyan maraming dahon, ay pwedeng merong mga ahas dyan eh. Kaya ipinaubayan na lang natin sa ating mga anghel at sa Panginoon na sana proteksyonan tayo sa mga ganitong masukal na lugar. Maalala mo tuloy dito ang Salmo. Ayan, no? Grabe, makapal talaga. Ang hinahanap po dito ay kung mayroong malaking bato. At kapag meron, ay siguradong may marka kasi ito yung lugar na tinuro nung triangular rock na napakalaki. Tumungtong pa nga ako eh, hindi lang nakuha ng video. Ito na, so ito na yung bato. Ayan, no? Talagang hindi yan nagalaw. Nakakatakot yung mga ganyan. Kaya kung mag-treasure hunt kayo mga katiyat sa bundok na ganyan na nililinis nyo pa, ay dapat magdala kayo ng aso. Kasi ang aso ay makakaamoy kung merong mga hayop na nakatago diyan sa mga dahon. Okay, so dito wala pa kaming nakita, so bababa ako kasi malaki ito na bato. Tingnan ko ang baba ng bato. Ayan, malaking bato yan. So ito na ako sa baba. Ngayon ay ito nga oh, tumambad ka agad ang litrang D or smiley. Ang smiley ay treasure in front, treasure under talaga yan. Lalo na ganyan, no? Smiling smiley ang letter D. Pero nakaharap siya sa creek, pero malayo na ang creek. Dito lang talaga yan, treasure under sa kanya. Kaya kung makakita kayo ng mga ganitong mga sign na ganito ang pagka-plastar, ay ito lang din ang gamitin nyo na analysis or na paraan sa paghanap. So ito litrang D, man-made talaga yan, malalim. At sa baba nito ay mayroong mga nakaipit na boulder na malalaki, parang nalock. Kaya pwedeng treasure under talaga ito. Pwedeng sinadya yung mga lock paglagay dyan para hindi yung gugulong. Ayan, nakalock yung malaking bato. And then mayroong boulder sa baba niya. Kaya pwedeng treasure under talaga ito. Okay, so bigyan na natin to ng analysis sa ating ilustrasyon. Ito naman yung nakita nating letter D na nakaganyan, litrang D ito. At pwedeng smiley siya. Ang smiley na ganyan, kaya naka-smile siya dahil ang item ay nandyan sa baba. Ang D kasi kung saan nakaharap yung D, halimbawa to, dito ang direksyon yan. Kung ang D ay nakaganito, dito naman siya. Kaya ngayon kung nakaganyan ng D,
So it's either go to west or go to back, the back. At kung katulad nitong narito, ito yung treasure under na nakaganyan. Okay, kaya treasure under tayo dito. So dito lang talaga sa baba lang talaga, babang baba. Okay, napansin nyo itong mga dito, mayroon na naipit na mga malalaking boulder. Naiipit sa kanya. Ito yung isang picture. Oh. Mayroong nag-lock dito na malaki para hindi siya gugulong. At mayroong mga boulder sa baba niya. Meron yan dito, madilim nga lang. Kaya pwedeng ito na portion ng hukayin. Pero ingat lang. Baka gugulong ang bato, babagsak. Kaya gagawa kayo diyan ng support. Tukuran nyo ito ng, sabihin natin, mga pinutol na niyog, punong niyog para matibay talaga. Tukuran yan. Bago hukayin ng kanyang under. Itong dito na portion kasi delikado baka babagsak. Alright, so napakagandang science ito at sana makuha nyo. Ito'y considered as giveaway marker. Itong mga D, ang D signs ay giveaway marker. So expected na meron ng lalim siya na mga giveaway 3 to 4 meters. Pinakamalalim na ang 7 meters sa giveaway. So pwedeng 3 to 7. Pero kadalasan nandyan lang yan sa 3 to 4 meters ang giveaways. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated. Ako'y magpaalam na. Hanggang sa muli.